Eto na, hindi nakalusot itong si Bongo. Ito na ang kanyang matinding sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto na. Eto na. Ay, napakanta tuloy ako mga kaibigan. Matindi itong pag-uusapan na naman natin. Itong si Bongo. Kumusta Bongo? Ang iyong nararamdaman ngayon na heto na ang matinding pangyayari sa iyo biglaan. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, samahan nyo po ako dito sa ating bibigyan ng kaunting public opinion pagtatalakay sa katawan ho nitong si Bongo. Dahil ito na ho ang kanyang sinapit biglaan. Damay ho at kasama siya. Kulungan ang bagsak. Walang piyansa ang kaso. Mga kaibigan, ito ho, shoutout po sa lahat. Nako ho. Ipa-plus ko po diyan sa screen. Mga mahal kong taga-subaybay, buhat po dito sa Pilipinas Today. Ano po ang sinasaad, mga kaibigan? Utol ni Senador Bongo, may 326 million flood control project sa Davao. Nako, ay matindi ho ito. Alam niyo, itong si Bongo ay padaan na lang nating kaunti. Marami ho ang nagtaka kung bakit nag-number 1 senador ito. Yun ang tanong. Marami ang nagtaka. Siguro, marami rin ang nabudol. At marami rin ho ang hindi nakakaalam kung ano ang tunay na pag-uugali nitong si Bongo. Mga kaibigan. Nako. Sino ba si Bongo? Sa lahat po ng hindi pa nakakaalam, itong si Bongo ho ay sangkot sa pera ng taong bayan na bilyones. Doon pa lang ho sa Pismas, sangkot ho ito at saka si Digong. Wala hong nangyari ang investigasyon, mga kaibigan. Ito pangalawa, mga kaibigan. Isunod muna natin yung una, na ito ay sangkot dito po sa kalukuhan na ginagamit ang tukhang na bagman na Digong noon, na marami hong kinitil ang buhay na inosente. Tinaniman, ito po ang sa kanya po nanggagali, dala-dala ang pera na pinamimigay di umano na pambayad sa mga pulis. Ang dami yung kinasasangkutan, di ba? Kaya nga ho, siya ay susunod, coming soon, malapit na. Ilang tulog na lang mga kaibigan yan, na ito ho ay kukunin na ng ICC kasama si Bato. Kahit sabihin nyo, na-fake news ito, ba't pangangatawanan ko na malapit na nakukunin itong si Bongo at si Bato ng ICC? Napunta tayo tuloy sa ICC. Heto pa, mga kaibigan, kung sino si Bongo. Ang kinasasangkutan pa ni Bongo noong panahon ni Digong Duterte, sila ho ang nagari-harian sa Republika ng Pilipinas sa pera ng taong bayan. Bakit ko nasabi, mga kaibigan? Nono na presidente si Digong Duterte ay inaward ang bilyones na project dito po sa kamag-anak niya, utol niya at tatay niya na pagmamay-ari na kontraktor. Di po ba? Ngayon ho ang pinaglalaban ng ating Pangulo ay bawal na bawal yan dahil dyan nagmumula ang korupsyon. Bakit si Bongo ginawa iyon? Dito muna tayo kay Bongo pero marami yung nangyari yan. Bilyones so, mga kaibigan. Datapwat may kaso po ngayon kinasuhan ng plunder diyan ho ni Trillanes. May kasong plunder ho ito kasama si Digong. Bilyones na pera at sandamakmak na ebidensya ho. Ganyang kakapal ang hawak ni Trillanes noong sinabnit ko
diyan sa korte. Mga kaibigan. Oh. Ngayon ano mangyayari sa kaso na yon? Aba, tayo po ay nananawagan sa lahat ng mga kinaukulan na humahawak sa kaso nitong ni Bongo. Ay kung wala pong ebidensya yan, i-dismiss nyo. Huwag nyong pag-aralan para i-dismiss kung may ebidensya. Kung wala talagang ebidensya yan, i-dismiss nyo. Ay bakit hindi nyo ma-dismiss sa lalong madaling panahon? Dahil matibay ang ebidensya. Di po ba? Ngayon, ano mangyayari dito? Sa plunder na kaso. Abangan po natin sa plunder na kaso na ito. Tungkol dito sa bilyones na pera. Hindi pa dito sa bago na lumalabas sa ano po mangyayari dito? Ito po ay kasong plunder na walang piyansa Kulungan ang bagsak dito ni Bongo ang sasapitin kung kakatigan po ito ng sino mang humahawak, mga kaibigan, ng kaso na ito. Sana naman, sinasabi ko nga, kung may ebidensya, i-dismiss. Kung walang ebidensya, i-dismiss. Kung mayroong ebidensya, sana naman huwag ilagay ito sa usapin na naglaho na parambula. Dahil may mangyari na pong ganyan, mga kaibigan. Lalo't lalo pagdating sa Korte Suprema, ay nandyan ang mga tao ni Digong. Mga kaibigan. Di po ba? Mga kaibigan, at ito ang usapin katulad niyan na pinakita ko po sa inyo. Muli kong ulitin, utol ni Senador Bongo, may 326 million flood control project sa Davao. 326 pa lang yan, mga kaibigan. Ay paano na yung bilyones na nakaraan na panahon ni Digong, mga kaibigan? At kung magkakaroon po tayo ng pagsusuri, ay isa ang pupuntahan nito. Kaya lang, ay baka maunahan kayo ng ICC dahil ito ay nakahanay kasama si Bato para kunin ng ICC. But mas mabuti mga kaibigan, mga kinaukulan, mayroong pananagutan sa Republika ng Pilipinas ang sino man na ikangapoy nagkakaroon ng pandarambong kung may ebidensya. Katulad ng ebidensya nitong pinagagagawa ni Bongo. Huwag po tayong maniwala sa lahat na naniniwala dito kay Bongo na nabudol, na ginagamit ang mahihirap. Bibidyuhan ng mahihirap na kapwa ko, mahihirap na nagtitinda. Tama, bumibili Ba't doon sa kanyang pambili ang nakikinabang po ay si Bongo? Hindi po niya natutulungan itong nagtitinda. Pansinin niyo yan. Mahilig mag-video at scripted, pupunta sa isang lugar, bibili sa kapwa ko mahihirap. Yan po isang uri ng poverty porn. Ginagamit ang mahihirap para tumaas ang antas at makilala siya na kunwari ay makimasa. Sino po ang natulungan? Ang natulungan po diyan ay ang pagkatao ni Bongo. Nagtatanim sa utak ng hindi nakakaintindi. Ay matulungin pala si Bongo, malasakit pala siya. Hindi kunwari lang yan, balat sibuyas. Ginagamit lang ang kapwa ko mahihirap. Ang natulungan ay pagkatao ni Bongo. Hindi po natulungan ang mga binibidyo niya. Bigyan po natin ng porto. Inulan po tayo sa oras. Maraming salamat sa like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.